Alleluia, Alleluia. The Son of Man must be lifted up so that everyone who believes in him may have eternal life. Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "You must be born from above. The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Nicodemus answered and said to him, "How can this happen?" Jesus answered him and said to him, "You are the teacher of Israel, and you do not understand this? Amen, amen, I say to you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But you people do not accept our testimony. If I tell you about earthly things, and you do not believe, how will you believe if I tell you about heaven? May have eternal life." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Our readings for today would want to introduce to us two characters that would reflect our own faith. Two characters that reflect the faith of man. In our gospel, we heard Jesus talking to Nicodemus. Sino ba si Nicodemo? Nicodemus is a Pharisee. Ano ba yung Pharisee? Hudyo. Mga hindi naniniwala kay Jesus. Mga nagtuturo ng batas, ng salita ng Diyos, ng mga kautusan ng Diyos. No? A Pharisee. But Nicodemus believes in the miracles of Jesus. Kahit siya'y Hudyo, kahit ang mga kasamahan niya hindi naniniwala kay Jesus, siya'y naniniwala sa mga milagrong nagagawa ni Jesus. Kapag meron siyang napapagaling, namamangha siya. Kapag napapalakad ni Jesus ang mga pilay, naniniwala siya. Kapag napapagaling ni Jesus ang may sakit, nabibilib siya. Naniniwala siya sa mga milagro at nagagawa ni Jesus. Ngunit, pinapaliwanag sa kanya ni Jesus na higit sa paniniwala sa mga milagro ang pananampalataya sa Diyos, kundi sa pakikinig sa salita ng Diyos. Faith is not just about miracles or answered prayer. It is about believing in the Word of God, the Word that God speaks. Kaya nga, ang tanong ni Jesus kay Nicodemo, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan, paano ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa langit? Marami sa atin, ganito ang klase ng pananampalataya. Katulad ng kay Nicodemo, nakadepende sa milagrong nakikita. Para bang kailangan muna magmilagro ng Diyos bago tayo maniwala
Kailangan muna dinggin ng Diyos yung hinihingi natin bago natin sabihin totoo ang Diyos. Marami sa atin ganyan, no? Maniniwala lang kapag dininig ng Diyos. Maniniwala lang kapag pinagbigyan ng Diyos. Kailangan may milagro. Kailangan may makita bago maniwala. Pero totoo naman kasi talaga na minsan o madalas mahirap maniwala sa sinasabi ng Diyos, lalo na kapag tila hindi umaayon ang nangyayari sa ating buhay. Ang hirap maniwala sa pangakong kaligtasan kung ikaw ay naghihirap. Sabi mo, Lord, ililigtas mo kami. Bakit parang hindi ako naliligtas? Parang pahirap ako ng pahirap. Sabi mo, bibigyan mo ng kagalingan ng lahat. Bakit parang tila palala ng palala yung sakit ko? Bago tayo mag-question muna, tingnan muna natin, sino bang may gawa? Ikaw ba o Diyos? Sino ba muna ang may kasalanan? Ikaw ba o Diyos? Kung ba't ka naghihirap, sinong hindi nag-aral ng mabuti? Sinong hindi nagtitino? Sinong hindi nag-iipon? Sinong palagastos? Bakit tayo may sakit? Sinong may gawa? Sinong malakas kumain? Sinong hindi nagpapatingin sa doktor? So, we look at the contribution that we do before we blame God. Pero meron naman talaga na hindi natin gawa. Isang araw, bigla ka na lang nagka-cancer. Yung trabaho ka ng trabaho, ginagawa mong lahat, pero parang hindi umaayon. Hindi ka umaasenso. Ito yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemo. Sabi niya, I'll translate it in Tagalog. Yung Tagalog translation ay mas maganda. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang mga ugong. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Sa madaling salita, hindi mo man nakikita, parang hangin, pero may direksyon. Hindi mo man alam kung saan ka dadalhin, pero nararamdaman mong dinadala ka. Huwag mong labanan. Go with the flow. Kung saan ka dalhin ng Diyos. Yung iba sa atin lalabanan. Kapag nilabanan mong hangin, ano mangyayari sa'yo? Diba? Maliligaw ka. No? If you go against the wind, diba maliligaw ka? No? Go where the wind flows so that it will lead you to where God wants to lead you and bring you. Ganyan. Maniwala ka lang. Hindi mo gusto ang sakit mo, just believe. Ginagawa mong lahat pero naghihirap pa rin, manalig. Dahil ang pananampalataya, hindi lang nakatingin sa gawa ng Diyos, kundi nakikinig at nananalig sa mga salita ng Diyos. Samantala, sa ating unang pagbasa, pinapakilala naman sa atin ang isang karakter na taga Chipre na ang pangalan ay Bernabe o Barnabas. Anong ibig sabihin? Sa Tagalog maganda. Sa English kasi ibig sabihin, son of encouragement. Sa Tagalog mas simple. Ibig sabihin ng Bernabe, matulungin. Si Bernabe ay isang tao na naniniwala sa salita ng Diyos, na ipinangangaral ng mga apostol o mga alagad ni Jesus. Hindi niya nakasama si Jesus, pero yung mga pinapangaral ng mga alagad tungkol kay Jesus, pinaniniwalaan niya. He believes in the words that the apostles proclaim. Bilang patunay ng kanyang pananampalataya, pinagbili niya yung kanyang ari-arian. Pinagbili niya yung kanyang bukid. At yung pinagbilhan na pera, binigay sa mga alagad. Para gamitin ng mga alagad, para mas maipangalat pa ang salita ng Diyos. Para mas makapunta sa iba't ibang lugar, para ipangalat ang salita ng Diyos na pinaniniwalaan niya.
Look at that kind of faith. A faith that is willing to give everything. A faith that does not think of himself. No? Paano na ako kung ibebenta ko to? Hindi. Dahil naniniwala siya na hindi magpapabaya ang Diyos, na buhay ang Diyos. He can give everything to God. Ito ang tunay na pananampalataya. Naniniwala sa salita, kaya naman nakikita sa gawa. Dahil sa paniniwala ni Bernabe, nagawa niyang maging matulungin para mapalaganap ang salita ng Diyos. Nagawa niya ito dahil nakiisa ang kanyang damdamin at isipan sa mga apostol na nangangaral ng salita ng Diyos. My dear brothers and sisters, faith is being one of heart and mind in the spirit of God's word that never seeks any proof. Ang pananampalataya ay pagiging isa ng puso at isip sa diwa ng salita ng Diyos na hindi kailanman naghahanap ng anumang patunay. Amen.